Kabilang ang bayan ng Moncayo sa mga lubos na napinsala ng Bagyong Pablo sa Compostela Valley. Kitang-kita sa daan ang mga natumbang puno at mga nilipad na bubong ng bahay. May news to go si Haji Rieta live. Haji? Yes, Sandra, halos maging ghost town na nga, no, ang isang barangay dito sa Mayabayan ng Moncayo, dito sa Compostela Valley, matapos silang salantain ng Bagyong Pablo. At pasado las 3 kanina madaling araw na makapasok tayo dito sa Moncayo, kung saan ay parang naging ghost town nga, napakadilim ng lugar dahil walang serbisyo ng kuryente. Kanina habang papasok tayo ng lugar ay nadaanan natin ang isang daanan dito kung saan umapaw ang isang ilog, dahilan kung bakit na-stranded ang maraming mga motorista, kasama na rin tayo doon, at dahilan kung bakit dahan-dahan din ang ilang mga sakyan na kasabay naming dumadaan dito. Kanina umaga, Sandra, inikot natin ang bayan at kabilaan, no, itong mga nakita nating mga puno nagtumbahan at ang mga bahay dito, Sandra, karamihan ay walang bubong na dahil nilipad ng malakas na hangin ng bunsod nga ng Bagyong Pablo. Ayon sa Municipal Disaster and Risk Reduction Council ng Moncayo, ay umaabot na sa 55 ang patay, samantala 8 pa ang pinaghahanap. 78 naman ang sugatan at umaabot sa mahigit 80,000 ang apektado ng Bagyong Pablo. At sa ngayon nga ay wala pa rin serbisyo ng kuryente rito, maging signal ng cellphone, no, pahirapan din dito at problema rin ngayon dito, Sandra, ang kakulangan ng pagkain, no, pati ang supply ng malinis na pagkain. Sandra, papakita ko lang nasa aking likuran, no. Itong bahay dito, kung makita sa aking likuran, ay yan halimbawa lang yan ng mga nasalanta ng Bagyong Pablo at marami pa nga dito sa lugar ng Moncaya ang mga nasira nga ng, dahil nga dito sa Bagyong Pablo. Kaya naman ang request ng mga apektado dito, Sandra, ay magkaroon man sana ng makakain at magkaroon nga ng malinis na inuming tubig dito. At yung muna pinakalites mula dito sa Moncayo, balik sa Sandra. Haji, base dun sa pakikipag-usap mo sa mga officials dyan, ano ang assessment nila? Bakit ganun na lamang yung tindi ng pinsalang idinulot nung pag-apaw ng tubig mula sa ilog? Sandra, with regards dun sa pag-apaw hindi nila inaasahan kung bakit yung biglang pag-apaw nitong Agusan River na katabi lamang ng pinaka-sentro ng bayan ng Moncaya, at sinisisi nila, aminado naman sila na may mga mining areas dito sa bayan ng Moncayo na isa rin sa mga dahilan kung bakit yung dami ng tubig ulan ay hindi agad nasipsip, ng mga puno dahil halos makalbo ng araw, Sandra, yung mga kabundukan dito dahilan nga ng pagkakaroon ng flash flood at pagkakaroon din ng mga mudslide naman sa ibang lugar dito sa Moncayo. Sandra. May napabanggit ba sa yung mga residente kung gaano kadalas mangyari sa kanila yung ganyang sakuna? Sandra, yung mga nakausap natin, around 60 years old, around 70 and above years old, first time raw nila na naranasan itong ganitong katindi na pinsala, dito sa kanilang lugar. Bagaman na umuulan man daw ng malakas sa kanila at nagkakaroon nga ng mga pagbaha dito, pero ganito lang daw, itong napakadami ng pinsala na naramdaman nila. At first time daw nila itong naramdaman sa kanilang buhay, Sandra. Ayun, sila pala yung tinutukoy na NDRRMC kahapon na marami daw sa mga taga riyan ay hindi sanay doon sa ganyang kalakas na bagyo, Haji. Tama, Sandra. Kung makita mo yung mga bahay nga dito ay gawa sa kahoy. Dahil nga unexpected nga, dahil yung mga bahay dito ay gaya na itong bahay na to, hindi naman siya talaga design for, di siya design na para gawing o para sa mga malalakas na bagyo, kaya hindi talaga inaasahan na magkakaroon nga ng malakas na hangin, malakas na ulan na dulot nga nitong Bagyong Pablo. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Haji Rieta.